Huwag kayong natatawa. Para kayong mga bastos ha. Stand up, everyone. Ay, Present. Okay. Would you rather choose talong or saging and why? Kasi syempre, mali mo mga question yan sa ano. Ako kasi, literally kung literal, mas gusto ko yung tawag dito, yung saging. Bakit? Kasi yung isang piling ng saging, di ba, every time na nag-age yung saging, nagkakaroon siya ng different, tawag dito, nag-iiba yung kanyang nutritional value. totoo ba? Yes. Ang saging kasi, once na nag-age siya, nag-iiba siya ng nutritional value. So, the more na it ages, nag-iiba siya. So, basically, every time na kukunin ko yung... Lugi, science. Nag-ano siya, nag-improve. So, mas... Lugi So, tayo dyan, ibig science. sabihin, gusto mo makakita ng saging na tumatanda. Na para bang, di ba? Ay, nako, Christian, huwag ka namang tumawa para kung kinikiliti sa singit. Sorry. Di ba pag nakakita tayo ng saging na, wow, bago na naman to masaya di ba? Masaya kasi may bagong nutrition kang makukuha. Kuya Bricks, alam mo yan? Oo. Oo. So now, new nutrients to come. Saka ang saging, hindi mo may potassium. Yes. Oo. At saka may glutathione yan sometimes. Yeah. Naging kabiloba. Naging kabeloba yan. At pinsan nag-ano pa yan, nagwa-whitening yan. Lugi tayo kay Bricks, yung sagot puro science. Ang hirap. Hindi, totoo naman kasi talaga. Totoo naman talaga. Hinahanap niya na... O Christian, kung ikaw bibigyan ng ampalaya o upo, anong pipiliin mo? Ampalaya o upo? Paano kung di ako kumakain ng gulay? Hindi ka kumakain gulay? Ikaw man gulay. Paano kung mahal? Siyempre, kakainin mo. Oh, Oo, di ba? mahal ko, I mean, like, kakainin mahal ko mo yung taong nagpapakain sa'yo ng gulay. Huwag kayong basto. Go. Go, Christian. O sige, Ano? Ampalaya? siguro ang palaya. Kasi kulubuon. Oo. Bakit? Totoo naman. Makinis ang upo, ang ampalaya. Kaya tayo dito scientific Bakit? Kasi kahit mapait yung palaya kinakain natin kasi masustansya, kailangan ng katawan natin. Ayun lang. Oh my God. Kumbaga, kahit medyo pangit ang lasa na parang first time mo, diba, iba lasa niya, pero masasanay ka. Oo. At kakain-kainin mo kasi masustansya. Yes. Bakit Ayun pag lang. upo? Why are you laughing if the laugh is so good? Serious question. Everyone, Kuya Ben, my question for you is, would you rather take the risk or lose a chance? Hala, gusto ko gulay din. Bakit pag sa akin, hindi iba na? O sige, eto, may tatanong ako sa gulay rin. Ah. Gusto mo ng pechay o kinchay? Nang? Pechay o kinchay? What's Anong kinchay? kitchay? Kinchay yung para siyang kamag-anak ng celery. Ayoko yun. Pechay tayo. Ayun. Pechay. Bakit kaya pechay, Kuya Ben? Kasi yung pechay crunchy yun. Tapos pag... Kumbaga parang maingay. May ingay siya konti kasi ganun yun kinakain, maingay. Ayun! Thank you po. Tama, natumbok mo yung gusto kong malaman. Yun. Wag kayo tumatawa. Sobrang kanin nyo. Sorry. Yung mga frontal lobe nyo parang hindi pa nag-develop Oh, spell mo. Sige, utak yan. Sige. Immature lang yun. Last puyat na daw kasi nila to, kaya talagang nagsasagutan na sila. Kaya guys. O Kuya Benedict, would you rather take a risk or lose a chance? Take a risk. Why? Kasi matagal naglilinger sa akin kapag pag may napalipasan akong opportunity. Dahil di ako nag-take ng risk. Kuya Ben, what is linger? Yung ano Yung yun? pinapasok sa'yo. Kuya Ben! Ano ba yun? Kuya Ben, ito ba yun? Hindi yan. Kuya Ben, try ko yung linger. Cheers, go. Go. Hindi, matagal nagsastay sa'yo. Ako kasi ganun ako Pagka lagi akong, pag hindi ko to ginawa, kailan pa? Parang ganun. So, totoo. So matagal ako mababother. If kasi, syempre, pag hindi ka comfortable, walang growth. Pag hindi ka uncomfortable, wala na lang growth. So kapag takot ka na hassle, takot ka na, alam mo yun, parang
takot ka na, basta pag takot ka na hassle or maging uncomfortable, edi hindi ka willing mag-take ng risk, edi mababa yung growth mo. Okay, additional question. Would you rather take a risk or lose a chance in terms of love? Natuto na kasi Time ako. starts now. Go. Take the risk pa din. Okay. Alam mo yun, kahit na ka multiple times, there's, ang pinaka truest love is pag nabibigay mo yung 100% mo. Hindi mo pwedeng sabihin na saktan ako dati, so ngayon 30% lang kaya ko ibigay. Hindi pwede yun. Okay. So dapat, kahit kunyari naloko ka, nag-cheat sa'yo, i-heal mo muna yung sarili mo so you can give 100% again. Kasi kung hindi ka pa healed, tas 30% lang nabigay mo, hindi ka pa ready. Correct. Mhm. Totoo. And same question with Christian. Would you rather take a risk or lose a chance in terms of love? Take a risk. Go. Take a rest now. Take a rest. Take a rest. Hindi ko na kailangan sabihin kasi na-risk ko na. Hala. Go, Bricks. Kumbaga si Christian, isinuko niya na yung bataan. Pumasok ka sa confession Isinuko room. na bataan. Kuya Bricks, di ba? I mean like, ikaw Kuya Bricks, would you rather take a risk or lose a chance in terms of love? Kasi tawag dito, again, you're losing 100% of the chances that you didn't take. Grabe yung English mo, parang akong rereglahin. Kahit walang regla, parang kang mariregla. Go. Go, yeah. Hindi kasi, di ba, gano'n naman talaga. Like, mahirap kasing sagutin yung what could have been, yung mga what if you didn't pursue the things that you would like to pursue. Oh, I see. I got your point. Okay, let's make a twist with that question. Would you rather take a risk or lose the chance if it's one-sided love? Go answer, Kuya Ben muna. Would you rather take a risk or lose a chance if it's one-sided love? Go. Kung Kuya sure Ben. ka na one-sided love siya, I would rather lose the chance kasi kesa I lose myself. Oh? Oh my gosh. Teka, napaka-challenging naman itong segment na to. O, sige lang. Kasi para akong panelist nyo sa Good morning, everyone. This is the group 2. Okay, Sana go, hindi Kuya binili Ben. ng pagkain yung pro. Okay na yung Kuya Ben. Okay. Kuya Bricks, would you rather take a risk or lose a chance if it's one-sided love? Kasi tawag dito, one-sided love. I think I'll give it my all. Oh, Until- you would take a risk. Yes, I would still take a risk. I would still give my all. Till I feel nothing left. Kasi feeling ko doon ako makakapag-move on. At saka wala kang pagsisisi sa sarili mo kasi you gave your best. Correct? Yes. Ikaw, Christian naman, would you rather take a risk or lose a chance if it's one-sided love? Ibugbog. Answer, Christian. I would rather take a risk. Oh my gosh. Why? Hindi, seryoso. Kasi, malay mo, worth it. Diba? Malay mo, bumigay. Malay mo, mag-take ng risk din siya. Diba? Magbago yung mind na ngayon. Ganun. I like the mindset na you're taking a risk and at the same time, you are not losing hope. Diba? Oo. Ang saya. Ang ganda ng mindset na yun, no? Yung parang hindi ka nawawalan ng pag-asa may magbabago. Kasi, Mentor, ano? take the chance or ano yun? The chance. Lose Take a risk. Lose the chance. Oo. Ano? Same question. Yan may papapa-change ba ng word Hindi, syempre, kung babalik ta rin nyo, I would rather take a chance. Para rin siyang take a risk Lahat naman tayo nagkakamali. So if you have a chance, grab it. Kung alam mo, that's for the betterment. If you have the chance para maging masamang tao, kulin mo rin yan kung gusto maging masamang tao.
So either or. Get mo yan kung anong makakatulong sa'yo. Pero it's really up to you kung decision mong maging masama. Kung tinake mo yung chance na pagiging masama. Go. At the end of the day, basta panindigan mo yung decision mo. Correct. And you are ready to face all the consequences and all the... Ano yon? Sige, salamat. English pa. Yun na lang ba? Yeah. I think this is the gas-gas question but until now we are still thinking about it. Mahal mo o mahal ako? Go with Christian. Mahal mo o mahal ako? Siyempre, I rather choose mahal ako. Why? Kasi, kumbaga, kung mahal mo naman yung tao pero hindi ka naman yung mahal, di ba? Ba't mo pa hahabulin? Kaya naman dyan sa may nag-iintay lang naman dyan sa gilid mo, na handang sa lahat para sa'yo. Mga ganon, Okay. Ikaw naman, Kuya Bricks. mahal ako. Ano? Huwag kang sasagot, Kuya Bricks, wait lang, huwag kang sasagot ng mahal ako rin. Hindi. Mahirap yan. Okay, go. Ang sagot ko kasi, I'll be consistent with my answers before. Kasi nga, di ba sabi ko, again, I will give everything till there's nothing left. So just for clarification, mahal mo. Yung mahal ko, Yung mahal ko. Okay, go. oo. Kasi, syempre, the reason behind is, kapag mahal ko kasi yung tao, hindi ko siya basta-basta susukuan. But if you didn't love the person, you will take a chance. So, yun. So, consistent lang talaga ako dun sa mga sinabi ko kanina. Okay. At least, di ba? Ikaw, Kuya Ben, mahal ko o mahal ako? Mahal ko? Pero lately, mahal ko. Kasi kapag pinili ko yung mahal ako, kahit ibigay niya lahat ng bagay sa mundo, kung di ko naman siya mahal at mahal lang niya ako, parang di rin ako nakaramdam ng pagmamahal. Kasi Ay, mas shit. mararamdaman mo yun pag nailabas mo siya unconditionally. Correct. Sense At na. paano ilabas yon? Hindi, kasi kung mag-uusap, kung tatagal naman kayo, malay mo, merong development na mangyayari. Depende din sa risk. Oh, sige, Depende Christian, talaga, sir. tatanungin kita. Paano kung mahal ka, pero may mahal kang iba? Diba? Yung mahal mo, mahal ka nga, pero may gusto kang iba, kaya hindi mo siya mahal. Kaya pinili mo mahal ka lang. Paano yung gano'n? Kumbaga, aalamin ko muna kung mahal niya talaga ako. I mean, kasi, sino ba kung for example, mahal niya ako, hindi niya naman sinasabi. Diba? Sabihin niya muna. So parang madedevelop naman yan eh. Oo, madedevelop Sa na yun. relationship, there is a big spoon and small spoon talaga. Meron gusto yung nilalambing, may gusto na lalambingin sila. O yung nanlalambing. So I think, it takes two to tango. Malay mo, pag sinabi niya sa akin na gusto kita, sabihin ko rin, gusto din kita. Parang ganun. Oo, kasi at saka ang pagmamahal naman po natututunan. Hindi yung kapag nakita mo na kakasal na kayo kinabukasan, hindi naman eh. Diba? So natututunan yan as time passes by. Do you believe whoever you fall in love to is destined, or do you choose the person that you fall in love with? Sino sasagot? Ikaw. Kami lagi, Christian muna mauna para naman makapag-isip-isip rin Ay, si ako. Briggs Kasi naman. tanong yan ni Kuya Ben eh. Ako lagi yung Briggs, una Kuya rito, Briggs. Ano ba yung tanong? English eh. Ano? English. Sa tingin mo ba, Tagalog na. ang mas masarap ay brand A o brand O brand X. ano yung tanong ko? Do you think ang taong you end up with, Thank you, Owen. do you think Yung you choose paano nga yun i-rephrase? Yung taong bang, coach ganito, yung, Destined. Saka yung ano. gawin na lang natin siya parang example, yung jowa mo ba ngayon, do you think na destiny siya for you or ikaw yung naghanap para sa partner mo na yun? O ikaw yung pumili? O ikaw yung pumili? Okay lang i-rephrase. Okay, go. Yeah, ano kasi, tawag dito, honestly, I really don't believe in destiny.
Ako din. Kasi tawag dito, if you just keep on relying on destiny, then basically, you are waiting for something. What if it's not supposed to be yours? You didn't fight for it. So parang mas okay kasi para sa akin na ikaw na mismo yung nag-work hard for it. Kasi for example, gusto ko magkaroon ng trabaho. Maghihintay lang ba ako dito just for me to have the job? I have to work for it. I have to study. I have to go somewhere. I have to check my own para malaman kung para ako magkaroon ng trabaho afterwards. So ako, I really don't believe in destiny. I think we have to work for it. Totoo. Ka. Kahit actually, ganun din, naniniwala rin ako kay Bricks. A question, Kuya Bricks. Follow-up question. Ay, sorry, go, Christian, go. Sige, go. Tuloy. Follow-up question ko for Kuya Bricks. Paano yung mga taong naghihiwalay because they're together talaga, they're meant to be, they will end up together pero hindi pa yung perfect time para sa kanila. Kung parang maghihiwalay sila tapos after 13 years, naging sila palang ending. Paano yun? Kasi ganito tawag dito, marriage, relationship, partnership, friendship, all of it needs work. So basically, kung hindi kayo nagtagal or hindi kayo it's both of your decisions. Baka sumuko yung isa, there's a chance. Kasi mas maganda kapag dalawa silang lalaban. Kasi lahat yan interaction. So kapag yung isa bumitaw, kahit ganong laban nitong isa, hindi na ito makakalaban kasi nawala na siya. Ano ba ba? Pero may mga taong nag-stay kahit na sobrang abusive ng partner just for the sake of the family. So, siguro depende sa sitwasyon. Siguro. Depende rin sa Depende pagkatao. kasi may tao kasi na hindi na kaya yung pang-abuse na ginagawa sa kanya. Diba? That's a different And meron kasi, Meron hindi, go. Oo, yun, meron din mga kasi tao nagpapakatanga, 'di ba, na kahit anong gawin na pananakit sa kanila, naayaan na lang nila. Pag kumbaga na sila. Totoo. Kumbaga parang they don't take it as an abuse, parang nainisip nila part lang ng life yun, kaya sila nagkakaproblema. Okay. Akala nila plan to ng ganito, tapos go lang din sila. Totoo. Gets. What's your insight about that, Kuya Bendy? Ako, love is always a choice. Love is uncontrollable, love as a feeling, but who you love, who you stay with is a choice. Oo, ang ganda. Totoo. Oo, period. Ganda. Ganda. Totoo naman kasi pinipilit talaga natin minsan. Kung nyari, maghiwalay ka 13 years, kung babalik kasi kung ayaw mo na talaga, hindi mo na pipiliin yan. Pero kung meron ka pa ng pakiramdam at gusto mo mag-workout pa yung relationship, pipiliin mo pa rin yan. Marami kang choices from A, B, C, D, but pipiliin mo sa letter D lang. Diba? You accept the love you think you deserve. Accept the love that you think you deserve. Correct. Steve and Lachowski. Perks Ito of ha. Wallflower. Saan kayo natatakot kapag in love? Yung you're not in a relationship or yung in love lang? Ano ulit? Saan kayo natatakot pagdating sa in love? Yung hindi kayo in a relationship or just in love lang? Mas nakakatakot yung yung not in a relationship. Why? Kasi syempre unang-una hindi nyo alam kung may label kayo or wala. Tapos nag-aaway kayo sa gantong bagay. Ganyan. 'Di ba? Kumbaga nakakatakot. Wala siyang foundation, wala siyang assurance. So may tendency siyang bumagsak. 'Di ba? Gets yung point. How about you, Kuya Bricks? Wait lang, ulit yung tanong. Saan ka natatakot sa sitwasyong in love ka? Yung not in a relationship or because you're just in love? Saan yung nakakatakot na part? Honestly, parehas akong natatakot. True to be told. Duwag ako honestly. It's just that, hindi kasi pwedeng, I have to stay afraid. So sometimes, like, I have to hold on to something. So, even if you're not together and you're just in love, yung faith ko na lang doon sa capabilities ko to actually work for the one that I think I deserve, is yun na lang yung nag-stay sa akin, kaya I'm still believing in it.
At correction lang you're not duwag in all aspect. You're just duwag when it comes to specific na aspeto. You're just scared. Yeah, I'm scared. Mm-hmm. But Diba? you're brave to admit that you're scared. Pak, And that's therapy. beautiful, no? Tama. Correct, diba? Ano ba yun? Sino Baka sumagot nagiging na? maingat ka lang eh. Ay, sorry. O sige, go. Go na, Christian, sagot. Sige ko na. Hindi sumagot ka, tinanong ko nga eh. Okay na nga. O, Kuya Ben. Saan ako pinakamas takot? Mm-mm. Takot ako. I think depende sa tao. Dami ko na kasing trauma. Like, nagka-relationship ako na pinapanood ko siya mag-cheat kasi ayoko siya mawala. So, parang naka-login siya sa akin, tapos pag nag-good night siya sa akin, ang dami niya palang kinakausap na. So, parang akala ko tulog time na yun. Yung pala, bebe time niya sa iba. So, parang tiniis ko yun kasi ayoko siya mawala. So, since may trauma ako, kailangan ko relationship. Kailangan ko may label. Kailangan ko may assurance. Kasi pag you're someone with trauma or you're someone with anxiety, ang pinaka nang bumubuhay sa'yo, assurance eh. Even sa career ko pag wala akong assurance in the next few years, hindi ko rin kaya to be at peace. So kapag wala akong ganong assurance, I'd rather kahit mahal natin yung isa't isa, leave me alone. Mm-mm. Parang ganun. Di ba, Christian? Tama. Ito, pagdating sa usaping take a risk, kasi lahat kayo sumagot kayo ng you would take a risk. In connection with taking a risk, nakalimutan ko na po. Ayop. Sige, usap muna kayo. Salamat, Mama Marina. So guys, yung So, alam nyo ba guys na ang totoong sagot sa tanong ay walang tanong. Kaya wag kang sumagot. Ha? Halimaw? Ano ba yun? Joke lang. is it possible to unlove someone? It is. Taray. It's 100% possible. How? You just feel it. Period. Point blank. You just feel it. You fall out of love. Yes. That's actually totoo siya. Nag-i-exist yung ganong pakiramdam. Yung you just fall out of love. Yung parang one day pagising mo parang, oh my God, no spark at all. Ano kung pamilya mo? Ibang usapan naman yon. Pag sinabi pang, ayaw na kita maging nanay, ano ba mangyayari? Actually, oo yan, mararamdaman mo bigla na parang, ay, parang ulit-ulit na lang, parang routine na lang yung nangyayari. Ganun. Yes, and Kuya Benedict, you cannot unlove your family. Siguro, regardless sa kung ano nangyari sa sitwasyon nyo sa loob ng bahay, family is still a family. Ewan ko, medyo jologs yung term na yun, pero kahit anong nangyari sa'yo, masakit man to kasi syempre yung iba may mga experience na masama sa family nila, but balik-balik ta rin yung mundo, your father is still your father, your mother is still your mother, and at the end of the day, minsan sa buhay nila, minahal rin tayo, inalagaan din nila tayo. Yan, parang there's no reason for me, kahit ako, actually ngayon, hindi okay yung family ko, hindi kami okay ng tatay ko, hindi kami nakikabuan dito, but still, may respeto ako sa kanya. May sakit, pero hindi siya enough para ikagalit ko. Ba't ka galit ngayon? Ha? Ba't galit ka ngayon? No. I just feel the pain. The pain. Living in your eyes. We're here for you, mentor. Thank you so much. Alam mo, isang bagay. Ha? Nasagot ba ni Briggs? Hindi po. Hindi nga sumasagot eh. Sumagot na ako. Can you Ano? unlove? Yung can you unlove? I Oh, think hindi. you just fall out of love. Oo. Nag-second demotion siya. Meron Kasi akong for tanong example, RS Ano tawag dito? Gigising ka kasi sa isang umaga, hindi ka galit. Ako kasi nare-realize ko na hindi ko na mahal yung isang tao. Pag yung wala na akong galit, wala na akong tuwa, hindi ako nagagalit. I mean, like nakita ko yung person. Hindi ako galit sa kanya, hindi ako masaya para sa kanya. Wala lang. Doon ko na-realize na I fall out of love from this person. So, na-unlove mo siya by falling out of love? Yung process? So, parang nag-grow apart. May mga ganun eh. You outgrow your partners, parang ganun.
Ako, ayun, I believe you can unlove someone, but you cannot remove the memories when you love the person. But the love before was real, but now I don't love you anymore. For example, nag-cheat ka sa akin and I hated you for so many years. Ngayon nakikita kita, hindi ako in love sa'yo. I don't care for you. Like, wala akong pakita nangyayari sa buhay mo, pero hindi kita hate. Hindi na kita love. Parang ganon. Or kunyari. Siguro the term unlove, parang big word siya. Kasi naniniwala rin ako minsan na love is hindi nawawala, nababawasan siya. So kunyari naghiwalay kayo, minsan kapag ilang taon mo din siya nakita, tapos biglang one day nagkita ulit kayo, parang, shit, bakit bumalik yung sakit? Kasi ibig sabihin, meron ka pang natitirang love for that person. Siguro hindi unlove yung term. Kasi kunyari, paano kung kapatid mo, pinatay asawa mo? Yung mga ganon. Parang, I still wanna see you eat, but not with the same table. Ganun na lang. Ito na, nag-gets ko na. Kasi ang sagot nyo, di ba, taking a risk. Lahat tayo sumagot ng taking a risk. But aminin nyo sa hindi, meron tayong punto sa buhay natin na we don't grab opportunities. Sometimes, hinahayaan natin yung mga opportunities. Maybe because takot tayo or for some reason, hindi natin tinitake opportunities. Not all the time we are taking a risk. And when do you say na kaya mo nang magsugal or mag-take ng risk? Ano yung parang it's a sign for you to take a risk? Christian? Sa akin, yung sign ng take ng risk, siguro, Sisig sa table number 3. hindi siguro, yung sa akin na mag-sign ba na magte-take ng risk or sign na nakatake? I mean, paano mo masasabi sa sarili mo na, susugal na ako para, or let's say, for example, susugal na ako para sa tao na to. Ano yung parang nagpo-push sa'yo na gagawin ko na? Depende kasi sa situation eh. Depende talaga. Hindi ko siya masagot, pero depende. I think your answer should be when you are ready. When you're Kasi- ready to be hurt again. Or you're ready for the worst. Oh my gosh. When you are ready to face all the challenges in life. I think that's the Diba? Kasi hindi mo naman sabi na ready ka, nasusugal ka na kung hindi ka Sagot ready. ako pero hindi ko malabas. Alam mo yun? Ano yan? Nasa tip ng Sige, niya lang. Kayo muna. Ikaw muna kay Bricks. Paano mo masabi kung ready ka nang sumugal? Or parang, ito na, susugal na ako. you weigh things. You weigh things first. Like, kasi tawag dito, I mean, minsan kasi, we're taking a risk or we're doing something, but of course, hindi naman tayo ganun ka naive to actually look for signs na, kasi, pag Sorry Kuya Bricks to cut you off. What is naive? Hindi ako magaling sa mga ibang malalam na English. What is naive? ano daw? Innocent. Parang inosente, parang ignorante. Okay, got it. Go ahead. I mean, hindi naman tayo ganun ka focused when it comes dun sa part ng yun. So, I think minsan naghihingi tayo ng sign or wini-weigh natin yung things if it's like ano ba? Mas may chance ba to? O sasaktan ko ba yung sarili ko right afterwards? Kasi syempre hindi ka naman basta-basta magre-react just because you feel like it. Kasi una sa lahat, the rule of thumb ko kasi, I never express or I never react when I'm happy, when I'm sad. Hinihintay ko na mag-subside yung feelings ko and that's the time na nagde-decide ako whether to take the risk or not. Correct. Hindi ka nagpapadalos-dalos sa sabihin mo. Sabihin. Wait, thank you pala sa nag-gift. Wait guys, commercial lang. Yung mga sagot namin dito subjective hindi siya tama, hindi siya mali. Yes. Lahat yan. Namin to. Opinion lang namin yun. Wala Pag ayaw niyo yung opinion namin, i-close niyo. Huwag niyo I mean, like, comment section is open for you to also show your opinion on your insight rin sa topic natin. Para naman, at least nababasa namin at nalalaman namin kung ano yung mga iba pang pananaw sa buhay. Kasi ito ay 4 na pananaw lamang sa live na to. We're always open for suggestions, improvements, criticism. Pero hindi bashing, ha? Any nomination? Any nomination ka? I second the motion. Okay. Ay, hindi ko pa siya nasagot, di ba? I'll go. Ano? Yung paano mo malalaman, Yung sign. take ka na ng risk.
Sa akin kasi para ito kung sa business lang pag-uusapan. 'Di ba? I-business muna natin. Kasi 'di ba, bago ka mag-business, kailangan may malaking capital ka muna. 'Di ba? Kailangan may ipon ka muna. 'Di ba? Bago mo siya ilabas. Pero hindi mo siya totally ilalabas. 'Di ba? Kailangan ito. Guys, ito tuturuan ko na rin kayo mag-business. Tuturuan. Hindi, Entrepreneurship. kapag mag-business kasi kayo, kunyari may capital na kayo, wag niyo ilalabas lahat. 'Di ba? Ang maganda ilabas niyo lang yung kung ano yung yung parang hindi ka malulugi. Oo, yung parang feel mo gusto mo siyang ilabas, gano'n. Parang hindi ka manghihinayang na ilabas yung pera. Okay. Gano'n, parang gano'n din siguro sabihin natin sa pag-take ng risk in relationship. Anong term 'yan? In a relationship, in a... Parang term. Calculated risk. Nakalimutan ko yung basta yun. Kumbaga, i-reflect natin siya dun sa natin. Sa... Capability. Hindi, sa tanong natin, di ba? Kung ano ba talaga yung pino-point out ng tanong natin. Siguro, sabihin natin na yung... Di ba ang tanong mo, when ka magte-take ng risk? Ayan. Siguro magte-take ka ng risk kapag, ayun nga, sabihin natin, meron ka ng assurance, di ba? Meron ka ng assurance na hindi mo siya totally ibibigay. Confident ka na hindi ka mauubos. Oo, ganun. Ganun. Oy, wait lang, may nabasa ko dito. You can't unlove someone, you just used to it that they are not around. Ay. I'll take note of that. Thank you po. Paano pag around na siya? Binalik yung... So you're still in love. You still love the person. Ano ba to? Gawin natin medyo light. May nag-comment, magtira ka para sa sarili mo. But how can you say you give all if you're going to make tira sa sarili mo? Di ba? Ano? Paano mo masasabi yung give all, give the 100% if walang percentage para sa sarili mo? Paano 1%? I mean, di ba, sabi nila, magmahal ka ng, pag mahal mo, mahal na mahal. Para wala kang pagsisihan. Paano pag ganun? Hindi, sa una, di ba? Kaya may iba't ibang stages kasi yan eh. Di ba pag 1 year, parang muna kayo, ganyang love. May term dun eh. Yung may level kada kada year yung niya eh. Pagkasama niyo, di ba? Nakalimutan ko, nabasa ko yan, pero nakalimutan ko. Phases. May phases. Ayan, may phases kasi yan. So, sa phases na yun, dun mo malalaman talaga. Di ba? Di ako naniniwala na 80% sarili mo, 20% sa love mo. Hindi na. Mas naniniwala ako na 100% sa sarili mo, 100% sa mahal mo. Kasi hindi mo pwedeng kunin yung sa sarili mo at ibigay sa iba. Dapat puno ka bago ka magbigay ulit sa iba. Totoo. Totoo din. But you know what? Hindi mo point kayong lahat actually. I wanna be so realistic. In love, we cannot measure love. Parang pag mahal mo ang isang tao, parang lagi mong wina-warningan yung sarili mo na, ito lang dapat, ito ibibigay ko to para alam kong kapag nasaktan ako, hindi ako. Pero sa sobrang pagmamahal natin, hindi natin napapansin na yung binibigay natin is Sometimes kasi. actually more than 100%. Diba? So we cannot measure love. Kaya pag totoo nga yung sinasabi ng tao na kapag mahal na mahal mo yan, hindi yan 100%. It's not 200%. It's actually, hindi siya mabibilang, pero masasaktan ka kapag sinaktan ka talaga. Diba? Hindi ko kasi pwedeng sabihin na ready na ako to be in a relationship. Kaya ko na magbigay ng half love. Parang... Hindi ang bigas eh. Eto, isang takal sa'yo, isang ganyan. Diba? Parang... Hindi siya ganun. And, kumbaga, unmeasurable. Hindi measurable yung love eh. Kaya siya abstract. Wala akong sinabi na mini-measure yung love And then, hindi ikaw. Ano yun? Ikaw. Personal, Yung parang What is your deepest, darkest secret that you can share in public?
Start. I'll give you like 3 minutes to think. Okay. Agala. Deepest, darkest secret. Gawin lang natin siyang light. Parang match na yun Deepest, darkest secret Oo. that you're willing to share? Are you guys ready to share? No. Oh, okay. Huwag na lang. Joke lang. Sige. Hindi, sige, joke lang. Joke lang yun. Secret nga eh. Hindi, marami pa. Deepest, darkest secret that you can share to public. So kung sino nakaisip, mauna na lang, ganun. Oo. Ang deepest darkest, halos alam niyo naman lahat sa akin. Wala ako. Pwede ba wala? I mean, pwede naman siguro pag hindi comfortable. Siguro yung mga kabataang kalokohan. I think pwede yun. Mga kabataang kalokohan nyo. Or ano, isang bagay na lang na hindi mo nakwento pa sa iba. Siguro maaring nakwento mo na sa pamilya mo or like sa dalawang tao pero hindi mo nakwento sa sobrang daming tao. Para mga ganon. Alam ko na. Go, Kuya Benedict. Ako, in a relationship, pero maraming times in my head na feeling ko I can never be in a relationship kasi yun yung deepest darkest secret ko. I don't think I'm fit to be in a relationship. Because may because pa ba yun? Ikaw, kung gusto mo siyang explain. Feeling ko kasi ang bigat ng trauma na minsan pabalik-balik siya. Lahat na magiging partner ko masasaktan at some point. I understand. So kahit in a relationship ako, yung head ko lagi is parang dito magtatagal. Deepest darkest secret, I'm not saying it's real. I'm not saying it's tama. Yeah. Ako, eto naman gagawin kong light siya. Ano siya eh? About sa tae. Ay, ganun pala dapat. Hindi, wait, share ko lang sa'yo para medyo maging light. Deepest darkest secret ko is, nag-choir kasi ako noon. Tapos, kumanta kami sa burol ng may-ari ng school namin. Oh my God, malalaman ng mga classmate ko to. tapos, nagka-choir kami. Ang daming pagkain kasi pag mga burol ng pangmayaman, daming pagkain talaga, may catering pa. Gawin kain-kain kami. After ng kanta, nagmamadali yung van namin na bumalik sa school. So, galing kami sa burol, sa may Heritage Park. Punta kami sa school namin. Tapos, parang nararamdaman ko siya na parang gusto ko nang dumumi. So, nung dumumi ako, nung na-feel ko nadudumi ako, hindi ko na sinabi, nasa sumakay na ako. Saktong nasa kalagitnaan na kami ng daan, bigla ako na-feel na sobra-sobra na. As in yung parang sobrang kilabot na. As in parang nalalabas na siya, kaya nakatayo na ako sa van sa gitna. Kasi kapag nakaupo, dumadaan kami sa mga humps, parang lalabas na siya. Parang nandun na siya sa bungad. So, ang ginawa ko, kasi ang school ko malapit sa airport. Hindi ko na sabihin kung saan airport to. Okay. So, may isang airport na tatlo ang cubicle. Oo. Yung tatlo bukas yon. So, tatlo yung bukas na yon, walang nag-unload. Pumasok ako sa gitna. Yung gitna, syempre sobrang duming-dumi na ako. Tumain na ako yan, lumabas na siya. Hindi ko na check kung gumagana ang flash. So, eto, naramdaman ko may pumasok na sa gilid ko. So, technically, nung tapos na akong dumumi, meron ng tao sa tatlong Okay, nasa gitna, meron na rin dito, ganyan. Tapos, hindi ko ma-flash. Tapos sumigaw yung janitor. Sabi ng janitor, "Sir, wala pong flash dyan." Alam nyo ginawa ko? Kinaukaw mo, no? Dinakot ko ng tissue. Tapos, ang bobo-bobo ko, syempre basta yung tissue lang yung hawak ko. Nahawakan ko yung tae ko, tapos gano'n. Tapos pagkalabas ko, nangamoy kasi naka-aircon yung Tapos ang matindi pa doon, naka-school uniform ako. So kahit nakatalikod ako, Parang amoy ko din ngayon. hininga ko yon. Normal, okay lang. Ayun lang, salamat. Sa pang tae. Ayan. Okay, ikaw, it's a change topic na. It's too personal, sorry. I have one. Yeah, I have one. Okay lang yan kasi parang may nagtatanong mentor, I think that's too personal. Okay. Yeah, mo na. Meron Okay, ako. go. Ikaw muna. George. Ako muna.
Yung akin kasi medyo ma-heavy. Hindi, sige sa akin muna. Ay, sige, sa'yo na. Ayun. Sorry ka? Ikaw. Ayun. Kasi yung akin kasi, ano to, business aspect to. Kasi when I started, hindi kasi alam ng tao. They thought kasi, mayaman kami. And they thought kasi, I have like, Nakikinig ako akala kasi nila, I have my funding and all, I have money and all. Eh, syempre, nag-start ako, di ba? So, ang hindi alam kasi ng tao, every time or every night, I cried myself while I'm eating. Kasi I really don't know if the business will go through o hindi. So, yung investment ko na lang sa sarili ko noon, I mean, every night na magkakain ako, iniiyak ako, kaya ko pa ba to? Kaya ko pa ba to? Tapos hanggang sa ano, take it until you make it talaga siya. Yun yung hindi ko talaga sinishare. I believe it. Up until now, actually, minsan, kapag medyo overwhelming yung mga nangyayari, I cry myself alone. Ayoko kasi talaga ng masyadong public pag ganyan. So, yun lang. Yun yung one of the darkest secret na hindi ko talaga gano'n kinakuha. Mr. Maldito. Sa akin, kasi di ba, ang pasok namin sa school, elementary ako Ito, pagpasok namin ng school, di ba bago ako pumasok, mag-breakfast muna ako. Magtitinapay ako. Tapos, favorite ko kasi mga peanut butter. Ganyan. Yan. Tapos, siyempre, nagbaon pa ako ng mga 5 piraso. Ayan. So, pumunta na ako ng school. Kinain ko siya ng break time. Pagkain ko, parang biglang sumakit yung tiyan ko. Tapos biglang, parang sobrang sakit yung tiyan ko. Dito ako sa may yung chair ko kasi nasa dulo. Pinakadulo kasi ako. Sa may Lagro Elementary School yan, guys. May pinangalanan niya. Kung alam niyo yan, Lagro Elementary School. Tapos, sa dulo ako, hindi ko na mapigil yung tae ko Pumururot na ako dun sa, yung tae ko pa pururot, tapos dun sa gilid mismo ng room. Yeah. Shih Tzu yan. Tapos dumating si Ma'am, sabi, ba't amoy tae dito? Hindi ako sumasagot, tapos hanggang uwian. Talagang pinilit ko uwian, tapos nalaman na ng mga, parang may nakakaamoy na may mga nakakaamoy na sa mga klase ko. Dire-diretso pa rin ako pa uwi. Tapos sumakay ako ng jeep, may nakaamoy. Hindi pa rin ako nagsasalita. Parang may nakatapak na tae. Tapos hanggang sa nakauwi ako, doon, nagugas na ako ng walang nakakaalam. Ako lang mag-is. Kaya, Nakapagdala ka ng burger patty sa bahay nyo. tinapon ko yung brief. Tinapon mo yung brief? Oo, kasi sobrang daming tae. Ayoko kayo ka-banding. Huwag kayo mag-overnight. Ayun nyo ba, masarap kaya pag-usapan ng tae? Topic Marami. seasonal. Naalala ko kasi nagkwento ka ng tae. May naalala ko, yun pala yung Tapos nakita ko, pagtingin ko sa peanut butter, expired na pala. Alam mo, bigyan na nga natin itong kasagutan. Ang dami nagtatanong. Sorry when is the right time to let go? Ano ba to? Bakit gustong gusto nyo to? When is the right time to let go? Christian. Gusto ko yung masaya siya, so biglang na-realize niya, ay, seryoso pa yung question. Let go. Ba't ko let go? Ayun, putang ina nyo. Ay, sorry. Wala na to. Sa hirap at ginawa. Good death Kiss mo nga. in life. Thank you, Sir Enric lang. Kiss mo nga, kiss mo nga. Thank you po. Kiss. Till death do us. Kiss mo. Tapos pag ganyan-ganyan ka, mag-name drop ka nga. Wisit. Mahal mo siya? Sobra. Manong Ben? Manong Ben, Manong Ben. Tara na po. Manong Ben! Kuya Bricks, yung love life mo ngayon, paano mo siya ma-express sa emotion o sa sa mukha mo? Like,
Anong magiging itsura ng mukha mo kung in love na in love ka? Ganyan. Galing. Nice. Nice. Akala ko ganon. Nice. Ang galing mo dun. Ang sakit ng mata ko. Uy, bakit nyo naman kami binibigyan ng mixed emotion? Bakit may nagtitiri ay? Masaya ba yan o hindi? Minsan nalilito na ako yung teary-eyed ba is masaya sila o hindi? Hindi, yung iba masaya talaga kapag sobrang ano na-reach. Pag na-reach nila yung rurok ng dulo. Kasi di ba masarap yung pag na-reach yung dulo ng kasiyahan natin? Di ba Kuya Ben? Ay, ano yun? Pag na-reach mo na yung pinakadulo, masarap yun, masaya yun. Ay. Matitiri-eyed ka na lang. Gaganyan pero Wala feeling ko pa sa kami. akin mag-ano yan. Ano, mentor? Wala pa akong experience, Kuya Ben naman. Ano yung tantok ito? Ano, Christian? Mababaliw na lang ako kung hindi siya magiging akin sa dulo. Maulol ka nga, Kuya Bricks. Patingin lang. Ay, ang ngiti ng isang bricks. Dito na. Kuya Bricks, kunyari Kuya Bricks, Kuya Bricks, kunyari, nandito yung taong nagpapasaya at mahal na mahal mo ngayon. Ano ba yan? Hindi na makapagsalita. Don't talk in your mouth is full. Ano yan? Ang bilang mata ko. Dilaan mo nga. Keme. Kuya Bricks, ganito, tinatanong kita. Kunyari, nakikinig sa'yo yung taong mahal mo. Yung taong nagpapasaya sa'yo. Oh. Anong imi-message mo sa kanya? FB10. Ka-PM, ubus na ang load mo. Ano? Mag-reload lamang. Ano? Ano yung message ko? O kunyari hindi siya nanonood kasi I'm for sure naman hindi siya nanonood eh. Paano kung andyan? Yung... Paano kung nasa baba? What if i-end call ko Hindi. na mga backs? O go. Kunyari wala siya dito. Eh, wala naman akong ano. Ano ba? Isang bagay na ipapasalamat mo na lang sa kanya. Thank you for making me smile today. Every day. I hope. Ay. Bakit may mga times ba na medyo... Wala naman. Siyempre, ano lang. It's just that, ano lang. Ay, Chi! May ano lang. Parang, siyempre support ko din yung likod ko. Baka mamaya, biglang gumanon eh. So, gaganon ko lang din sa likod. Oo. Ay, Chi! Ikaw naman, Christian, anong message mo sa tao nagpapasaya at mahal mo as of the moment? Sa sarap nyo naman. Lang go. At if didilaan ko yung mga hindi didilaan. Go na, Christian, go. Message ko lang sa kanya. Wala, mamamatay na ba kayo? Hindi, ang message ko lang sa kanya, di ba? Patulog ka ng maayos. Kumain ka ng Tinola. oras. Uy, hindi tinola. Adobo dapat. Go, sorry. Ayun. Tapos ano lang. Mahalin mo lang ako. Ganon! Ay, ang ngiti ng mga Ikaw, Kuya Ben, Oh, anong message mo sa taong nagpapasaya sa'yo ngayon? I think i-end call nyo na talaga. Message ko sa nagpapasaya sa akin ngayon. To be honest, ang nagpasaya sa akin today kayo. Ay. Why? Busy lang ako today. Hindi naman ako sad today. Busy lang. So, ito yung time ko. Kayo mga naka-stream ko today. Streamer. Tapos yung mga audience na nanood today. Kasi iba
iba yung nag-take sila ng time to watch us. Iba din yung talaga nag-take ng effort mag-edit. Iba din yung after ng live, after so many days, sobrang supportive pa rin sila. Pag nakita nila na may milestone tayo, may bagong endorsement or bagong ganap sa buhay. Totoo. Parang nagkaroon tayo ng thousands of friends. Ganon. So, thank you. And galingan nyo sa studies nyo. Back to school na kayo. Thank you guys. Back to school na kayo. Protection. Mahal na mahal namin kayo and thank you so much for your support, for your help, sa pagtatanggol nyo sa amin, sa paniniwala sa amin. Grabe. Sobrang na-appreciate namin lahat yun, pati mga pag-edit video. Kasi, aminin man natin, hindi naman natin alam hanggang kailan magiging thing itong live stream. But, Yeah. ito yung sinasabi natin kanina na hindi nabubura sa isip na love. The kind of love that cannot be erased. Totoo yun. Tsaka hindi naman laging may viewers. I mean, there's always the time na darating na mawawala tong dami lang to. Dahil sinasabi. But still, ini-enjoy natin yung moment na at least meron, ito yung today, ito yung present. It's actually, I'm very glad. Kasi minsan hindi mo alam kung kailan ka na lang biglang mawawala. Yun. Na-prank. Na biglang nawala. Galing. Literal. Galing. Ganun. Literal ang buhay. Okay na eh. Minsan lang naman. Alam mo yung nagiging seryoso na tayo eh. Ganun ka naging literal sa buhay. Sorry. Talaga nawawala ang... Lab. Galing. Yung ang galing mo. Ang ganda ng timing mo. Sabi ni, papasok na ako eh. Alam mo yung pag na ako. Umurong eh. What's the challenging part of being a father, Kuya Ben? Time's up. Sabihin mo sa sarili mo na hindi ka nahihirapan. Para ang daming beses sa araw-araw na nahihirapan ka pero dapat sabihin mo hindi. Pero pag sinabi mo hindi, talagang namang na-embody mo na hindi. Katulad doon sinabi ni Brix kanina, may times na umiiyak siya gabi-gabi, pero kapag sinabi niya sa sarili niya na kaya niya, fake it till you make it. And you did good. You become who you try to tell yourself to be. Mindset is so powerful. Anong unang mo nasabi sa sarili mo nung unang mo nakita yung anak mo? Ay, bakit parang ikaw yung pinanganak? Go. Unang sinabi ko sa sarili ko? O, unang sinabi mo sa sarili mo nung nakita mo yung baby mo? Through the fire. Actually, una ko nakita yung baby ko, sabi ko, parang hindi ko siya kilala. Contrary sa iba, na parang umiyak agad. Ako parang, alam ko mamahalin ko siya, pero, eto na yun. Ito na yung magbabago sa buhay ko, ganyan. Pero habang tumatagal, mas namamahal mo siya everyday. Hindi siya nababawasan, parami siya ng parami. Ngayon, kahit tulog na siya, namimiss ko siya. Ganong level. Ba't ako? Yeah, tinatanong ka namin about fatherhood. Do you think, Kuya Ben, do you think na-anticipate mo rin yung age mo sa pagkakaroon ng anak? Na parang sinabi mo sa sarili mo na, I think it's the right time. I know I wanted to be a dad since 10 years ago. It's just that hindi lang ako sinuwerte talaga sa love. So, I think mas deserve ng love ko. Hindi masasayang. Pero hindi naman ako nag-anak just because of that. Gets mo? Okay. You would know if you're ready. You would know if you want it. You're not closing your doors. Just because you're ready, you're not saying. I'm not saying that I was fully ready, but I know I wanted to be a father, and I dapat minake sure mo na kaya mo mag-mold ng bata, kaya mo hindi lang basta yung support eh. Yung support, 'di ba? Minsan, okay, may trabaho ka, kaya mag-support. Pero yung pag-mold ng character ng isang bata, dapat talaga sound din yung pag-iisip mo.
Pero alam mo, tawag dito yung ganyan. I mean, I'm not saying everyone ha. Kasi marami akong kaibigan, kakilala, and all, na they have trouble finding love. Honestly. Tapos, hanggang sa nagkaroon sila ng anak, ganun. Tapos, doon ko na sinasabi nila, at sinishare nila na ano, I may not be able to find love from another people or another person na magiging jowa ko or ano. Pero I found love through my son or my daughter. Totoo yun. Wala lang, na-realize ko lang yun. Pag nagkaanak kayo, iba yung feeling ng first time kayo i-touch sa face ng baby. Yung finifigure out niya na kung sino ka, yung nakikita ka, iba yung feeling. Ang random. Random question, how do you like to be touched? Ay, I mean like, huwag yung masyadong dibdibin, huwag yung masyadong laliman. what do you mean? Like, how do you like to be touched? Paano sa'yo yung paghawak? I mean like, Paano mo gusto ma-please? I'm trying not to make it too spicy, but this is a spicy question. In a spicy hour. Napapagano'n si Kuya Briggs, parang tangin na tanongin mo ako. Sagot ako dyan. Go Kuya Briggs, how do you want to be touched? How do you like to be touched? Ito na lang, para mas madali. Saan yung weakest part of your body? Na kapag pag nahawakan, ay laban na to. Ganun. Saan, Kuya Briggs? Ako ba? Oo. Rickson! Ikaw, Kuya Ben, how do you like to be touched? Wait lang mamaya tayo. Kuya Ben. Ano yung iniisip ko eh? Ayoko ng touch eh. Kiss na agad. Ikaw, Christian. Siyempre, kailangan may romance eh. Di ba? Oh, Christian. Oh, sige. Dapat ikaw na una mentor eh. Oo nga, mentor, dapat ikaw yung nauna eh. Siguro pag nakadikit na yung labi sa sa pasas. Pero kung nakadikit na yung labi sa... Eh di kainin. Charis, hindi ka naman muna magkakain. Tulog na kasi ang mga bata, so make it more spicy. Tapos na tayo sa mga life advices. Ikaw, Christian, saan yung weakest part mo ng katawan para pag... Pero kung hindi mo yung mo sa... Saan? Ba't napapatingin? Ba't napapasumin ang muka ng isa dyan? Bagay, ang ganda nun comment, I don't wanna be touched, I wanna be held. Ah. Oh. Ako din. Hanggang sa mag-violet. I wanna be held. Wanna be held. Gusto ko mga hawakan dito. Joke lang. Matured question. It's okay not to answer. Would you like to be kinky? What? Naging kinky na rin ba kayo? Kita. Na? Oo. Gaano kalala yung pagiging kinky nyo? Pero wag masyadong share masyado. Ano lang? Gaano kalala? Sampal? Gamit ng mga ibang bagay? Ganon? Ang masasabi ko lang, kahit anong magagawa mo, basta i-communicate mo sa partner mo. Pag di mo kinomunicate, di mo, ha? Pwede ba kita i-beat? Kinadain na. Oo. Dapat i-communicate mo yon kung ano yung gusto mo. Kasi dapat mag-meet kayo halfway. Dapat, oo. And with consent. Yes. Yung parang papaluin kita, basta kakain mo medyas ko. Kuya Bricks, ikaw? Pinaka-kinkiest? Kinkiest? Pinaka-kinkiest ba? Itago na lang natin sa laruin natin yung pangalan ni Queen Dura. Ha? Ah. Charis. How about you, Christian Grey?
Ay, hindi. Christian ano pala? Christian Martinez. Sorry. Iba yun. Ay, iba pala yun. Oy, pag unconfident daw ng question, ay, ito na naman. Tama Ito na, tama guys, na yan. Ayaw na nila unconfident. yung question. Tama na daw. Tama na. How's your life? Ano ba yan? Eto, kailan mo pipiliin ang sarili mo versus yung responsibilidad? Isa pa. Take 2. Kailan mo pipiliin yung sarili mo versus yung responsibilidad mo? And that's it. Balikan niyo na lang ako tomorrow. Nila. Ang ganda ng tanong. Ang ganda ng tanong. I think ever since naman may responsibilidad tayo eh. Nung bata tayo, ang responsibilidad natin matulog ng maaga at maging warang na estudyante. Siguro yung responsibility lumalala siya as we age. Hindi natin Hindi, kunyari, 40,000 na lang ang pera mo. Kailangan mo ipag-aral yung kapatid mo, pero may kailangan ka ring bayaran na loan. Parang gano'n. Badly put. Or, eto kasi, yan kasi ang karaniwang problema ng mga working people. Yung ang dami nilang problema sa bahay, tapos hindi sila masaya sa trabaho nila. Hindi nila napipili yung sarili nila. Napipili nila yung responsibilidad nila to provide kasi wala silang choice. So, kailan ko i-figure out kung saan ako passionate or kung anong career na gusto ko while being a good son at the same time. Ang hirap ng tanong mo, sobrang hirap. Hirap nga yun. Kasi hindi ko rin alam yung sagot. Actually, ako hindi ko masagot siya. Hindi ko alam yung sagot, pero ang shinare sa akin is may time, kailangan mo talagang pumili. Pag pinili mo yung sarili mo, isipin mo, hindi mo pinabayaan yung pamilya mo. Pero yung pamilya mo naman, nakatayo naman na sila before nung wala ka pa. Kaya nilang to find way. Basta wag mo lang sila totally i-abandon na. Parang ganun. Pero very vague yung answer na to eh. Hindi ko alam kung ano yung tamang sagot. So, baka may ano. Ano siya, tawag dito, same thing happened to me kasi. So, it's hard to answer that question. Kasi parang binigyan mo lang kami ng, it's one way or another. Diba? It's either you work or you like lose touch of the responsibility that you have. So, kasi on my end, what I did is I create another path to walk into just to make sure that I was able to handle the both of them at the same time. Kasi since I cannot work, ayoko na dun sa trabaho yung ginagawa ko. Tapos may responsibility ako to work for my family. Gumawa ako ng way. Nag-business ako. I only have like how much? 25K sa bank. Anong ginawa ko? Nagbenta ako. Tapos lumaki siya ng lumaki. And then I was able to, medyo na-late lang ako ng konti dun sa pag-support dun sa responsibility ko. But still, I was able to go back and help myself and everyone else as well. That's good. I think yung sinasabi mo is may boundary ka. Actually. Ako kasi depende yan sa kung anong meron kang opportunity sa buhay mo eh. Kasi may mga tao na they don't have a choice para piliin ang sarili nila kasi madaming umaasa sa kanila. So kahit na sabihin natin, piliin mo naman yung sarili mo, hindi mo mapili. Kasi if you're really the only person na talagang huling alas ng pamilya, parang you don't find time, you don't see the right time for you to choose yourself. Kasi parang choosing your family is also choosing yourself na rin. Seeing them happy is also your happiness. Pero diba, parang hindi naman talaga totoo na kapag nakikita mo silang nabibigay mo lahat, hindi naman totoo na parang masaya ka. Kasi parang minsan, ay, bakit hindi ko nabigay ito sa sarili ko? May mga ganun tayong question. But we will love them. It's just that hindi tayo makahanap ng perfect time and perfect na oras for us na unahin naman yung sarili. Kasi depende rin sa sa sitwasyon. Merong mga tao na purso ng purso sa buhay, work hard, OT ng OT, pero walang progress yung life. Na-feel nila na parang walang progress. Umikot lang sa bills, sa utang, sa family, something like that. Shout out sa mga breadwinners. Shout out sa inyo. Sa ating lahat. Tawag sa inyo. Pag na-stress, mag-TikTok. Yan.
Si Christian, may gusto i-share. Paano magtitira sa sarili kung hindi ka nga makahanap ng time para magtira sa sarili kasi kulang pa nga para sa binibigay mo sa pamilya? Iba kasi tinitira niya sa sarili niya. Ay, wow. Ano kayang pwedeng itira dyan? At magbabalik. At magbabalik. Ang pagtira. Ano na lang ako, hanggang 3. Hanggang ano na lang ako, 4. Ako din. Ako din. Alangan humindi ako. Hindi mag-aako din ako. Salamat. Hanggang ano kasi, Responsibility or obligation? Christian. hirap ng hirap ng pahinga. Christian, responsibility or obligation? There's no right or wrong answer. Oh, there's no right or wrong answer. Kanya-kanya kasi tayo ng takbo ng buhay. Siguro, Kasing madali. ano ulit? Obligasyon or ano? Oo. Responsibilidad? Parang, ano bang obligasyon dito? At ano, mag-aral, diba? Buhay, tapos maging yung dati yung obligasyon ko. Pero kasi ngayon, yung responsibilidad. Which is, ayun, nag-business ako. I think nagagawa naman ni Christian ng paraan. Gets by. Tsaka meron naman talagang paraan kapag ka inupuan mo talaga ng matagal to think about it. Gusto ko yung nabibigay mo mga sound. Kasi may Nauupuan ng matagal. responsibilidad o obligasyon. Parang yun na rin yun eh. Actually, parang same pala yun. Oo nga. I mean, like, having an obligation is also, part ng obligation is magkakaroon ng responsibility. Self or obligation, parang ganun. Oo, parang parehas lang. Kaya pala napaisip din ako. Kaya parang naano rin ako. Kasi medyo same sila. Kaya nagulat ako, sabi ko, obligation. Nahirapan na si ano. Actually, mahirap yung tanong. Even for us, mahirap Tapos talaga yung tanong. It's understandable. Oo, kasi parehas silang dapat may limitation. Kasi minsan yung responsibilidad natin kumakalat na hindi na dapat natin sakop na responsibilidad, pero parang titake natin siya as responsibility. Same with obligation. Minsan, akala natin obligasyon natin, pero hindi rin pala. Nagkakawang gawa lang talaga tayo. Yung obligasyon kasi parang inano na sa'yo eh. Inassign na sa'yo. Parang Obligasyon mo ganito, ganyan. Baga, you are Your forced job to do. description. Yes, you are forced to do. oo. Responsibility is what you think you should do. You should do. Yes. Alam mo, I like what we're doing. I'm learning from it. Parang widening the knowledge that we have. Tama. Marami akong hindi alam eh. You guys are really teaching me lots of things that I didn't know before. Same. To be responsible is a character. Responsibility is something that you should do, and obligation is something that you had to do. That's the difference. Yun nga. Tama nga. Yun nga. Sige, mentor, go. Brain is not braining. Mahirap. Kahit ako Kasi ganito kung ikaw ay isang magulang, what's your responsibility and what are your obligations Obligation. as a parents? Diba? Responsibilidad mo yung mga anak mo alagaan. Tapos, obligasyon mo rin parang ganoon din. Obligasyon mo magkaroon ng obligasyon mo to stay alive in this world. Responsibility mo to make sure na maintindihan ng parents mo yung decisions mo. Responsibility is what you think you should do. Obligation is what other thinks you should do. Yan sinabi ko kanina. 4 a.m. na kasi. Nasa ko yung comment. Hindi na ako. Bon, Casper yun. Hilo. Obligasyon nating matulog na. Yes, yun ang obligasyon natin ngayon, matulog na. At responsibilidad nating pumasok bukas para magkaroon Oo, di ba? Ganon. Obligasyon nyo na i-follow kami sa Instagram. Naked College PH. Makapapan ka.
At since kung natuwa po kayo sa episode today, isupport niyo po ang aking business na wala pa ring stock hanggang ngayon. Yes, Ano Naked po ito? Collagen PH. Collagen PH. Naked Collagen PH on Instagram para sa kinabukasan. May yellow basket yan? Meron, pero sa August pa. Sige, order ako. Thank you. Follow nyo kami lahat para at least if ever na mag-live kami sa susunod or available kayo. Magsa-story kami sa IG. Bakit Kuya Bricks wala pa bang pumapalo? Ha? Ito kasi Wala yung bang tagal eh. Joke lang. But, ay, OA, puta. Okay. Needs or wants? Umaga na, sabi ni Jenny. Okay guys, good night. Needs or Guys, wants? tayo patulog, sila nagising na. Ito si Jenny, Ito matindi. Hindi pa ako nakakapagpalit galing ng event. Buti na lang nakapag skincare na ako. Good night, guys. Good night, Jenny. Hi. Night, Ate Jenny. Good night, viewers. Jenny. Night, night. It Good was night, nice Mentor. talking to you guys. Before we leave, Mentor, na-miss ka namin. I miss you too, guys. Let's no bashing ha. Para makapag-akyat-akyat kami ulit. Kuya Sorry? Ben, wag namang bash para makapag-akyat-akyat tayo ulit. Kasi Diba? nag ka ng invites. yes. Thank you. And before we leave, just an advice to people, ang dami nakarelate kasi dun sa topic natin, just set limitations and boundaries. And no matter how hard the circumstances are, I promise you won't feel that way forever, so keep going. Mm. Yes, there's always a hope. All is well. And Japan, just always pray at night. Ay, And of Chi! course, keep off the grass. Uy, ang laki mag-giveaway, Time is gold. At dyan po natatapos ang isa pang edisyon ng aming programa ngayong gabi. Ito po ang tinatawag na Ako po ay si Bricks. At ako po si Ben. O sige, At ako po si Christian. ako naman si Dan. Na pinakamagatang. Si Kuya Benta. Kuya Benta. Break it down. Again, ulitin natin in take 2, 1, 2, 3, go. Ako po si Bricks. Ako naman si Ben. Utang ina naman kasi sa pagkawa. Isa pa. Isa pa. Take two, Sino ba take two. una? Okay, Bricks, Christian, Ben, Dan. Okay. Okay, 3, 2, 1, go. Ako po si Bricks. Ako po si Chris. Ako po si Ben. Ako po si Dan. At kami ang Super Twins. Quadruplets. Kami ang minsan seryoso, madalas may bisyo. Ay, madalas may bisyo. Madalas may ano. Uy, gawin niyo to. Ginawa ng ibang grupo to. Ano yan? Yung nakatakip yung mata. Ay, ano ba yun? Ay. Ano yun? Oy, wait lang. Ano yun? Ano? Ganyan yan. Para pag ganun mo, pag alis, nakaalis na sila. Ah, oh my gosh, hindi ko alam. Oo na. Good night, Good mentor. night. Kuya Bricks, thank you. Si Bopis, oh. Ay, love. Well, good night. Thank you so much for sharing. Alam nyo, share ko lang sa inyo kasi parang wala lang ako sa mood na sumali sa inyo. Not because I don't like you guys, but because of the people saying very, very, below the belt. Pero now, seeing you guys na masaya tapos wala rin ako nakikitang hate sa comment section, parang it gave me so much realization na parang bakit ako nagpa-apekto sa mga iba. Pero kasi, guys, sabihin nyo, kahit sabihin nyo naman matapang kayo, parang isa na comment dyan, may kukurot talaga sa puso mo eh. Siguro na hit lang talaga ako. Kaya parang medyo naging naglilo ako, but I promise na makikisali ako sa inyo kahit sabihin nilang, nakikisali ako, haha, fuck you. Uy, dali ang pagbaban ka na naman. Sorry. Lumaban, baka hindi ka makasali kasi naban ka. Hindi, sorry. Hindi, love ko kayo. Tignan nyo yung narating nyo na. Tapos, pag ganyan-ganyan sa mga narating, bigayan na nga ng bracelet. Sinusuot nyo naman yung bracelet. Ha? Ay, shit. Wala, no? Good night ako kay Sige na, alis na ako. Ay,
Alis ka na ba? Hindi, pag-good night din ako sa'yo eh. Nag-good night na tayo. Ano ba naman to? Sobrang grabe ng good night. Baka naman nakalutang na tayo sa ula pag good night na yan. Good night. Good night. Kiss naman. Di nila... Sorry. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Love you guys. Bye, Daniel. Bye, Yobo. Mentor. Thank you. Kita-kita tayo ulit ha. Mentor. Bye-bye. Sige. Salamat ha. Okay. Go.